ay may magagawa siya sa atin sa gitna ng kadiliman. Kaya ito din naman, yung pangalawa, pero pag may naka-strike sa inyo, ito naman tayo na yan. Parang kinakausap natin ng Diyos. Tayo na dumadaan din sa mga kadiliman, katulad ng kadiliman ng Adbyento, kadiliman sa ating bayan, kadiliman sa ating buhay, kahit sa ating pananampalataya. So again, if something strikes you, you could write it down. Just one line which you think is the best and very eloquent message that God wants you for today. Dahil alam ko, hindi sinayang ng Diyos ang pagpunta nyo rito. Layo-layo pa ng ibang pinanggalingan ninyo. Kaya natitiyak ko meron. Kung hayaan talaga nating mangusap din siya sa atin. So this time, it's bless our darkness. Lesson that we could learn is darkness is holy. As I said kanina, wag nating katakutan, iwasan, kasuklaman ng kadiliman. Because darkness is also holy. God meets us in what we cannot see. Kaya nga, kung meron man tayong advice ngayon, don't curse the dark. Meet God there. Don't curse the dark. Huwag mo isumpa ang kadiliman. Kaya nga, di ba, doon sa kanta, Holy Darkness, Blessed Night, Heaven's answer hidden from our sight. Yung palang sagot ng langit, hindi lang natin nakikita agad. The song suggests that darkness is not accidental, but instrumental. Not accidental, but instrumental. It is the place where God hides us, purify us, and reshapes our desire. Sabi nga sa John 1:5, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. In Psalm 139:12, to you, the night is as bright as the day. Para daw sa Diyos, the night is as bright as the day. Where we see shadows, God sees sacred ground. Kaya nga, sabi ni St. Gregory of Nyssa, Moses entered the darkness. There was the burning bush, and there he met God. Sabi naman ni St. John of the Cross, the dark night of the soul is the breaking of the old self, so that the new self may be born. Ano yung sabi natin kanina, no? Sabi ni St. John Chrysostom, when it is darkest, God is near. hindi kasi nun, when it is darkest, Christ is nearest. Nandun ang Diyos sa kadiliman. Inaantay tayo. Tayo naman umaalis sa kadiliman. Umiiwas sa kadiliman. Doon pala tayo tinatagpo. Naranasin ba yun? Hindi kayo magtagpo. Nandun siya, ikaw nasa iba. Ayaw mo kasi doon sa, hindi ka doon sa lugar na yun nagpunta. Hindi kayo nagpanagpo. At ganoon din ang Diyos. Gusto mo sa liwanag makita ang Diyos. Nandun pala siya sa kadiliman. Doon pala siya mas lalong iiral sa buhay natin. So, do not run from darkness. Sit with God inside you. That's why I ask you to ponder this challenge. Do not ask, how do I escape my darkness? Ask, what is God forming in me during this darkness? Kasi yung tanong, di ba naalala nyo yung gospel nung Christ the King? Naalala nyo yung Christ the King? Fiesta ng Christ the King? Ano yung gospel nun? Naalala nyo? Bababa na ako. Marami nang tutulong. Ano yung gospel ng Christ the King? Naalala nyo pa ba yun? 2 weeks ago lang po yun. No? Wala na gusto tumingin sa akin. No? Diba? Noong kakaiba, Christ the King. Pero ang tagpo ay kakaiba. Hindi siya yung hari na sa trono. Ano yung trono niya? Nasa krus. Diba? At ano yung sinabi ng mga tao? Yung una, yung mga nandun, yung mga punong pari, yung mga taong umuusig sa kanya. Ano yung sinasabi nila? Sinasabi nila kay Kristo? Ayan, di ba? Savior.
Kayo ba yung nagbabasa pag mahal na araw, di ba? Yung may choir, no? Yung ipako sa cross, no? Di ba? Kaya sila yung mga, save yourself, bumaba ka dyan. Nagpapagaling ka ng mga may sakit, bumubuhay ka ng mga patay. Ngayon, pakita mo ang galing mo. Ligtas mo ang iyong sarili. Di ba? Yun ang sabi. Sinagot ba sila ni Jesus? Hindi umimik ang Panginoon. Tapos, yun din, yung mga sundalo, ganun din. At yung katabi niya, ano ang pangalan ng katabi niya? Yung isa muna, si Estas. Ano sabi ni Estas? Di ba? Iligtas mo rin ako. No? Di ba? Kanina, iligtas mo ang sarili mo. Ito si Estas, tuso talaga. No? Iligtas mo ako. No? Ikalas mo ako dito. Wag lang ikaw. Sama mo rin ako. No? Damay-damay tayo dito. Sinagot ba siya ni Jesus? Hindi. Anong sabi ni Dimas? Di ba sabi, una muna yung sinabi, o ikaw, Estas, karapat-dapat lang tayo dito. Sa ginawa natin, may ginawa tayong kaloohan. Kaya tayo narito. Kaya huwag ka nang magmalinis. Sana ganun na lang, no? Katulad ni Estas yung mga tao ngayon, no? Huwag na magmalinis, no? Huwag na magkunwari, no? Huwag na magturuan. Aminin na lang. We deserve this. At anong sabi lang ni Estas? Sinabi ba lang ni Estas kay Jesus? Sige na, baba na tayo. Inamin ko na, no? Sige na. Masakit na eh. Mahirap na. Nakakapagod na rito sa krus. Pero ano sinabi lang ni Estas? Ano sabi? Remember me when you come into your kingdom. Hindi niya sinabing, baba mo ko rito. Hindi niya sinabing, ligtas mo ko dito. Ang hiniling lang niya, huwag mo mong kakalimutan pag nasa kaharian ka na, nasa paraiso ka na. At, pansinin niyo, yung unang dalawa, sabi sa inyo, sinagot ba sila ni Jesus? Dead man. Diba? Walang imik ang Panginoon doon sa mga nagsabing, iligtas mo ang iyong sarili. Iligtas mo rin kami. Walang sagot. Kaya, yung mga umaasa ng sagot sa Panginoon, lesson yan. Hindi sinasagot ng Panginoon yung mga ganong hiling. Iligtas mo ang sarili mo, iligtas mo rin kami. Pero ano yung sinabi ni Dimas? Alalahanin mo. Una, inamin niya muna. We deserve this. Nagpakumbaba siya. Nagmakaawa siya. At sabi lang niya, alalahanin mo ako. Ibig sabihin nun, samahan mo ako. Isama mo ako. Yun ang hiling ni Dimas. Isama mo ako. Sumama ka sa akin. Sa kadilimang pinagdaraanan ko ngayon, samahan mo ako dahil naniniwala ako, sasama din ako sa iyong liwanag. At sumagot agad ang Panginoon. Ngayon din, imagine mo, hindi sinabi ng Panginoon, sige, huwag kang mag-alala. Pagdating ng panahon, hindi. Ang sagot ng Panginoon, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Pero hindi naman sila kumala sa krus. Hindi naman biglang nagkaalasan yung pako, di ba? Namatay pa rin sila pareho. Pero, naniniwala tayo ngayon, nandun na sila sa walang hanggang kaliwanagan. Pero dahil magkasama sila doon sa kadiliman, sumama siya kay Jesus. Sinama niya si Jesus. Doon sila nagpanagpo. Kaya yan, kung gusto niyo sagutin ang mga dasal ninyo, baka minsan ang mga dasal natin, itas mo na ako rito, tanggalin mo na itong mga dilim na to. Kunin mo na siya, Lord. Siya pa ng kadiliman mo, no? Ayan. Kunin mo na sila, Lord. No? Kaya hindi pala. Minsan ito, gusto natin, kunin mo na lahat mga to, Lord. Pero, baka sabi ni Lord, hindi. Meron pa tayong dapat matutunan. Kaya siguro, sa bayan natin, kung tatanggalin lang lahat yan, papalitan na. Pare-pareho. Palitan ng palit nangyayari sa atin. Kasi, hindi rin tayo natututo. Baka ngayon, mas mahalaga tayo dapat matutunan. Kaya, dumadanas tayo rito. Pero, matutunan natin yon kung isasama natin. So, ask yourself, no? So, do not just ask the Lord, Lord, help me escape this darkness.
accept the truth right now that the Lord may not really agree with you on that aspect. Sabi ni Lord, palitan mo na yung dasal mo kasi mukhang hindi mangyayari yan. I will not let you escape this darkness. But rather, Lord, what are you forming in me during this darkness? Ngayon, sandali lang, let's pause for a while. Ask in prayer, Lord, I'm not in darkness. What are you forming in me? What are you forming in me? Ano ba yung gusto mong sabihin sa akin? Ano ba yung gusto mong buuin sa akin? Kaya pala nababasag ako hindi dahil para sirain ako, mabasag lang hindi para mabuo. In silence, we offer that prayer to the Lord. So as we conclude this, darkness is holy. God meets us in what we cannot see. Don't curse the dark. Meet God there. Meet God there. Kaya let's have a short prayer moment for this. And our response is, come Lord Jesus. Sasagot kayo pag nagano ko nung first part. And try to internalize it and really make it an offering also to the Lord. When we are afraid to give, Come, Lord Jesus. when our hearts grow impatient, Come, Lord Jesus. when we struggle to forgive, Come, Lord Jesus. when others need our compassion, Come, Lord Jesus. when darkness surrounds our world, Come, Lord Jesus. when we long for your peace. Come, Lord Jesus. Together, Lord God, as we await the coming of your Son, fill us with hope that does not disappoint. Teach us the stillness that listens, the courage that gives, and the love that makes room for you. May the light of Christ guide our waiting and make our lives a self-giving gift to others. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ayan. Palampakan natin ng Panginoon. Point 1 pa lang po yun. So, darkness is holy. God meets us in what we cannot see. The second lesson that we could continue to ponder is, Si Rose. pakibasa nga ho, darkness is Honest. blesses what we bring. Darkness is honest. Tapat at totoo yan. Galing din yan sa Diyos. God blesses what we bring. Name your night. God will bless it. No, kanina, don't curse the dark. Meet God there. Ngayon naman, name your night. God will bless it. Kaya nga yung kantang Bless Our Darkness invites us to do something radical. Not to hide our darkness, Second row. but to offer it. Ito biniagot. Bless our darkness, O Lord. Bring us your light. Bless the night that brings us home. This prayer is very biblical. You remember in Genesis, in the Old Testament, Jacob wrestled in the dark. The disciples feared the darkness and the storm before Jesus calmed it. Bartimaeus, yung kahapon din, yung gospel, yung dalawang bulag, cried out from the darkness of blindness. God bless every single one of them in the night. So bring your darkness to God. He will bless what you reveal. Kaya nga, doon sa natin, bless our darkness. Grace is conceived in the shadows. Bless our darkness, that darkness may be pregnant with grace. That's why yung kanta, bless our darkness, Lord, and heal our light. This song moves from resentment to reverence. Instead of allowing resentment, maging
bitter ka, panghihinayang, no? Pagkainis. Let it move to reverence. Darkness becomes a womb that holds invisible growth. Imagine Mary in the darkness of Nazareth. Joseph in the darkness of confusion. Israel in the darkness of Roman oppression. The world in the darkness of sin. Yet, from this came light. Kaya sabi ko kanina, kahit madilim, parang madilim ang bayan natin. Ganon din nangyari sa Israel noon. Sila'y nasa mga Romano, inaapi sila, corrupt din yung mga leader nila, mapang-abuso din. At ang mga kababayan, hati-hati din, kanya-kanyang solusyon na inaakala. Pero doon dumating si Jesus. The light shines in the darkness. Take note, the light shines in the darkness, not after the darkness. The light sa Bible, John 1:5, the light shines in the darkness. Before light came, darkness covered the deep. Creation began in the dark. Kaya nga, dun sa papuring awit ni Zacarias, Jesus is the dawn from on high that breaks upon those in darkness. So to ask God to bless us, our darkness is powerful. To ask God to bless our darkness is powerful. It suggests that darkness that does not only challenge us, darkness brings us home. Darkness brings us home. Home to our truest self. Kaya siguro yung mag-asawa, may pinapadaan sa kadiliman para doon mo mas makilala ang isa't isa. Doon mo mas makilala ang sarili mo. Home to dependence on God. Kasi baka nung wala kang dilim, nakakalimot ka na sa Diyos, akala mo kaya mo lahat. Ikaw ang